Apoy sa gitnang silangan, pasanin ng buong mundo. Sa mga nakaraang araw, muling nagulantang ang mundo sa biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Umabot sa mahigit $100 kada bariles ang presyo ng krudo matapos lumala ang tensyon at digmaan sa pagitan ng entity con Israel, Iran, United States ibleng pagkagambala ng supply ng langis, lalo na sa critical na rutang pandagat na tinatawag na Entity Point of Interest, Strait of Hormuz langis na ginagamit sa buong mundo. Ang kaguluhan sa rehiyong ito ay agad na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, isang patunay kung gaano kalaki ang impluwensya ng gitnang silangan sa ekonomiya ng mundo. Hindi man tayo direktang sangkot sa digmaan, ramdam na ramdam ng mga Pilipino ang epekto nito. Ang Pilipinas ay isang bansang umaasa sa inaangkat na langis. Kapag tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, automatikong tumataas ang presyo ng gasolina at diesel sa bansa. Kapag mahal ang gasolina, tumataas din ang pamasahe sa jeep, bus at iba pang transportasyon. Sumusunod din ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil mas mahal ang gastos sa pagbiyahe at paghahatid ng mga produkto. Sa huli, ang karaniwang mamamayang Pilipino ang nagiging pinakaapektado, lalo na ang mga manggagawa, magsasaka at maliliit na negosyante na umaasa sa araw-araw na kita. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang agarang aksyon ng pamahalaan. Kailangang tiyakin ng gobyerno na may sapat na reserbang langis ang bansa upang maiwasan ang matinding kakulangan sa supply. Maari ring palakasin ang mga programang nagbibigay ng tulong sa mga sektor na lubang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis, tulad ng mga super ng pampublikong sasakyan at mga mangingisda. Bukod dito, dapat ding paigtingin ang pagsulong ng alternatibong pinagkukunan ng enerhiya tulad ng renewable energy upang mabawasan ang labis na pag-asa ng bansa sa imported na langis. Subalit hindi lamang gobyerno ang may responsibilidad sa panahon ng krisis. Bilang mga ordinaryong mamamayan, maari rin tayong gumawa ng mga hakbang upang makatulong. Maaring maging mas matipid sa paggamit ng gasolina sa pamamagitan ng carpooling, paggamit ng pampublikong transportasyon, o paglalakad kung malapit lamang ang pupuntahan. Maari ring maging mas maingat sa paggastos at paggamit ng enerhiya sa bahay. Sa maliliit na paraan na ito, nakakatulong tayo hindi lamang sa ating sariling gastusin, kundi pati sa pagbawas ng kabuuang konsumo ng enerhiya. Ang pagtaas ng presyo ng langis ay isang paalala na ang mga pangyayari sa isang bahagi ng mundo ay may direktang epekto sa buhay ng mga tao sa kabilang dulo nito. Habang naglalagablab ang tensyon sa gitnang silangan, mahalaga na manatiling handa, maagap, at nagkakaisa ang mga bansa at mamamayan upang mapagaan ang bigat na dulot ng krisis na ito. Sa huli, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahan nitong harapin ang mga hamon na may pagkakaisa at pananagutan.